You see, sabi dun sa, for the love of money is the root of it, which while some coveted, and they have erred from the faith, and pierced themselves. The word pierce themselves with sorrow, self-inflicted wound. Parang sinaksak mo yung sarili mo. Kapag ka ikaw ay nagkakaroon na ng pilagriya, hindi natawag, no? You are greed in money, material obsession. Dito pumapasok talaga yung yung wounds. Sino nasisira? Tayo. The Bible said, "For what it profit a man if he gains the whole world but loses his soul?" Anong mapapala mo, no? Makamtan mo man ang buong mundo, subalit mapariwara ang iyong kaluluwa. You wound yourself. You wandered your faith. You compromise your moral, you abandon faith, and you destroy lives. Kaya makita nyo, yung greed has not only hurt others, it destroys the person pursuing it. Ganyan ho yung nangyayari. Nasisira tayo. Hindi mo alam, sinisira ka ng mga decision making mo, yung pinagpapalit mo yung oras mo, panahon mo, kaysa sa pangitain ng Panginoon. How many of us are guilty of doing this? That we are crossing the line between our love for God and our love for money. Church, wake up. Baka sinasaksak mo na yung sarili mo. Di mo pa alam. Kaya ka sa pastor, I always look na, sabi ko, pagka yung ating shop, binigay ko kay Maribig, sabi ko, ikaw bahala dyan. Ako magpapastor ako eh. May time pa nga sinasabi ko sa asawa mo, kaya nyo na ba suportahan yung church? Pabayaan ko kayo, talagang ako, mag-aaral ako. Yung time ko, kailangan talaga, nag-aaral ako, nagpe-pray ako. Hindi pa kaya eh. Alam niyo ba yung pastor nyo nagtatrabaho habang nagpapastor? I'm doing this for the past 15 years in the ministry. Sabi ko sa mga anak ko, etong HO na magpa-ano sa atin, pagpastorin niyo ako kasi magpapastor ako. Kasi ang daming mga tao nawawala sa Lord. I need to focus on the ministry. Amen. Mga leaders, nandiyan ba kayo? Hayaan niyo akong gawin yung aking trabaho sa Panginoon so that I could advance the kingdom of God and help you also. Kasi marami talaga mawawala. People are dying, people are suffering, and we need to do something. The evil of money is here sa mundo. Kita niyo, gobyerno natin, maleta lang. Dami mga tao na-expose ngayon. Pero don't worry, God is exposing evil at this time. Kasi gagawin ng Lord ang Pilipinas launching pad ng gospel. Pero may prophetic fulfillment. Kaya kailangan malinis ang bansa natin. No? So let's pray for our nation. Let's pray for the next president na ilalabanan talaga itong corruption para talagang maayos ang gobyerno po natin. Panalangin niyo yung presidente natin, panalangin niyo yung Pilipinas, mga nangyayari. So what is evil money? Evil money is obtained through sinful or destructive means. Anong mga bagay na nagki-create ng exploitation, injustice, destruction ng buhay, sinful activity, those money are gain. So, ingat po tayo dyan mga kapatid. Alam niyo, dalawa po yan eh. Either may pera ka, wala kang pera, it's destructive. Sabihin natin, may pera itong mga to, tapos gagamitin. Halimbawa, ang negosyo mo, droga, or pagtitinda ng mga inumin na alcohol, sigarilyo, yung vape, yan eh. Marami nag-aalok sa akin ng negosyo niyan eh. Vape eh. Sabi ko dati, yung milk tea kasi destructive rin yun eh. Pag sobra. Ganon rin naman. Pero ang sigarilyo, hindi ka talaga bubuhayin yan. Mabilis ka mamamatay dyan. Ang milk tea naman, unti-unti. Pero din, nandiyan sa society natin yan eh. Ma-manage mo lang talaga, kaya naman ng katawan. But you see, there are things that are exploitive. Yung pagbebenta ng mga pornography sa online, ang dami niyan.
Ngayon, AI generated na tayo. Pwedeng mayroon kang kausap, akala mo babae, nakamask lang ng AI yun. Pagkatapos, sasabihin nun, uy, kahit ano paggawa mo, gagawin namin. AI lang yung kasama mo. You could use those computer materials, mga ano yan, internet, to exploit. Ang problema nun, kawawa yung nando sa mga kabila. They were exploited. People's life are destructive, nasisira. Tapos merong injustice na nangyayari. No? Sinful activity. Kaya makikita nyo na these are evil money. No? Ingat po tayo dyan mga kapatid. May scripture po dyan. Ano sabi? Matthew chapter 27 verse 3. Then Judas, his betrayer, seeing that he has been condemned, was remorseful and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Matthew 27 verse 3. So ano nangyari dyan kay Judas? Ito yung example ng mention sa scripture ng betrayal because of money. Diba? Si Judas, hindi na ho siya kasi sabi ng Bible, lagi siya nangungupit sa treasury. Lagi mo siya nangungupit. Ngayon, hindi na ho siya nahusto sa pangungupit. Ginawa niya, binenta niya si Lord. Alam niyo ba yung 30 pieces of silver is the price of a slave? So yun ang presyo ni Lord, ni Jesus, slave. Judas stabbed himself because of greed. He destroyed himself because of the love of money. And what happened? He returned the silver coins to the temple priest. Sabi ng mga priest, hindi namin tatanggapin yan. And Judas hung himself. The place where Judas hung himself was bought by the high priest at ginawang sementeryo. So you see how destructive it is? Sold the 30 pieces of silver at the price of a slave, but the money produced guilt, depression, suicide. Nakamatay ho si Judas. At yung pera was a burial ground where he hanged himself. Nakalimutan ko yung pangalan ng place. Ang pinakamatinding achievement ni Judas ay bumili ng lupa ng sementeryo. Gusto sa sementeryo? Gusto mo ba mag-picnic sa sementeryo? Diba? Gusto natin, mga kapatid, makapag-create tayo ng IT parks. Yan, pangarap natin. Magkaroon tayo ng IT park dito sa Malabon. No? Tapos magkaroon ng jobs. Tutulong tayo dun sa mga tao. Ayaw natin magkaroon ng sementeryo kasi ang sementeryo, wala nang henerasyon dyan. Ipapanganak. Diba? There is no, ang gusto ng Lord, lagi tinatanaw ng Lord yung next generation. Pastors, leaders. Ako, 56 na ho ako. Ewan ko kayo, ano edad nyo na. But I want the remaining year of my life to be fruitful and productive in the ministry. Hindi ko man maabot yung 1,000 member. Maabot ko man lang yung status natin ng wealth, makabili tayo ng property and church, magpatuloy ang ministry. Bili tayo ng lupa. Are you listening? Parang ako lang may gusto Gusto niyo ba, hindi tayo nangungupahan, pastor, bili tayo dyan ng lupa, either sa Tenjeros o dito, basta dito sa Malabon. O bili natin yung Leia. Tapos, lagay natin sa taas yung IT park natin. At the same time, yung church, yung pananambahan. Amen. Di ba? Pagka naniniwala tayo, tatrabahuin natin yan. Amen. Hindi ba pwedeng bumili tayo ng lote, gaganito bilang natin. Parami po tayo. Ayusin ho natin yung mga tao. Buhay ng mga tao, bigyan natin sila ng trabaho. Para hindi mo kasi sementeryo ang church. Hello? Di ba? Mahirap pala yung magpipreach ka sa sementeryo. Puro patayan generation. Di ba? Sa akin, sinisiguro ko that my generation will create the next generation. Diba sabi ko, 4 na leader ko, may 4 na pastor na ako, 4 na anak. And their wives will be pastors, will be leaders in the church. So sabi ko, kailangan 80, 85, malinaw pa isip ko. Sinubukan ko nga buhatin kaninang umaga si Marivic. Kaya ko na palang buhatin si Marivic. Umaga, pagising namin, kaya mo ba ako buhatin? Sige.
Isang kamay, binuhat ko. Pinaiikot ko pang ah. So makita mo talagang dapat ganun tayo. We are preparing for the next, even in our health, we are preparing 30 years. Hindi yung 30 years na uugod-ugod ako. 30 years. Another 30 years in my life that malinaw ang isip, malinaw, nakakalakad, nakakapunta sa kung saan papuntahin ng Panginoon. Amen? Ganyan ang mga disciples. Kaya nilang ipako sa krus eh. Kasi mga pangangatawan nila, fit. Wala namang ng gospel ngayon. Wala namang nagbabawal ngayon. Hindi mo kailangan gawin yun. Kailangan natin mag-preach, maghayag ng mabuting balita, no? Magpatuloy magnegosyo, at the same time mag-impluwensya ng mga tao, mag-preach tayo ng Word of God. Amen. Hindi yung because of what we have done, we are piercing our heart, sinisira natin ang buhay natin, and they say, pati generation ho natin. Alam mo ba, isang lalaki lang ang born again. Kasama dyan yung wife, kasama pati anak. Kaya Wilson, dapat dumami ka eh. Ikaw yung unang dumami rito eh. Kasi ikaw yung tatay, mawiwin mo. Diba? Pag nawin mo tatay, automatic na yung anak dyan. Automatic na yung dyan, yung mga anak. Isang pamilya yan. Kaya dapat yan ang mga wini-win nyo. Are you listening? Impluwensyahan nyo sila. Kailangan maging mahusay tayo in handling our money so that we will continue to impact the generation. Tignan nyo to, another verse in Habakkuk 2:15. Woe unto him that his neighbors drink. Habakkuk, no? So ito, Habakkuk sabi dito, woe unto him that giveth his neighbors drink. Tignan ko yung nito, yung mga principles rito. Yung ilan sa mga principles na nakita ko rito is a warning against causing a stumble and abusing power, humiliation sa morals ng mga tao. So, pag sinabing giving drink, no? Asan na yung verse? Wala pa? Ayan, your neighbors drunk. Yan, linalasing mo yung mga tao. It is harboring immorals. You are harboring immorals. Ginagawa mong immoral yung mga tao and yung kanilang action, divine judgment sa kanila. Reversal of shame. So, kita natin yung exploitation sa mga tao, reversal of fortune, wrongful influence, reaping what you sow. So, na ayaw ng Lord ng ganito. No, linalasing natin yung mga tao. It causes people to stumble. And this verse was condemning people who profit from leading others to moral failure, physical destruction. Baso ito ng loving your neighbors. Dapat mahal natin yung neighbors natin. Anything that we put people to drunkenness is destructiveness. So, halimbawa, ano yung mga halimbawa? Yung mga drug trafficking, yung prostitution. Natatandaan nyo, 80s, 90s. Usong-uso yung Japayuki. Diba? Usong-uso. Muntik na mag-Japayuki to eh. Ini-encourage na mag-Japayuki to eh. No? Maraming mga kabataan sa Pilipinas, sa tindi ng kahirapan, mag-Japayuki ka na lang. Japayuki, magja-Japan ka. Pagkatapos, waiter ka ron. Receptionist, para maganda pangalan, receptionist. Pero, aalokin ka ng hapon. Pwede ka. Extra service. Ganun po yan. And I remember dati nagpe-pray ako. Yung ate ko nasa Japan, yun nga, ganun siya. Pero again, nasa mga pupuntayan kung magpapagamit sila sa ganun. It's their options. Pagpunta mo naman, entertainer ka lang talaga. Pero doon na sila nakakapag-asawa, doon na sila nagkakapamilya, butay ganon. Pero yung iba talagang napapariwara, no? Naanakan, tapos tinatakbuhan ng mga hapon. Kasi nga, yun ang naging choice of nila eh. Tapos yung mga kamag-anak rito sa Pilipinas, yung bigyan ng pera, ganyan. Nakikinabang. So either you promote it or you harbor those things. Prostitution,
exploitation, fraud, corruption, drug trafficking. No? Money from unrighteous gain. Ito, may pinagbabawal ho tayo dito sa mga editors natin. I think sa butuan to. Pagka yung mga edits nyo, may halo na, ang tawag doon? Pornography, pinapagawa. Kasi mahal ang pornography. Gagawa ka, mag-edit ka ng mga unrighteous gain po yan. You don't do that. You don't do it. It doesn't honor the Lord. Amen. Are you listening? Another verse is Leviticus 19:29. Dito makita natin, sabi, do not profane your neighbor's daughter by making her prostitute, lest the land fail into prostitution. The land become full of depravity. Dito sa New Living Translation, do not defile your daughter by making her prostitute, or the land will be filled with prostitution and wickedness. So, ano ibig sabihin nito? Nakikita natin yung mga principle dito, yung protection of vulnerable. Ang mga parents, kasi marami tayo nakikita, mga parents, ginagawang prostitute yung mga bata sa mga pedophile, sexual purity and sanctity, opposition to culture, immorality, communal consequences of sin. So dito, ilan sa mga bagay ito, mga consequences is clear ang Lord that prosperity must never be built on immorality. Ulitin ko ang pagkakakitaan natin, dapat God's idea. Hindi pwedeng panggalingan ng immoralidad. And the consequences of evil money, nasa scripture, pinapakita niyan yung pattern of life. It destroyed our faith. 1 Timothy 6:10, some have erred from the faith. Erred from the faith. Ibig sabihin yan, greed pulls people away from God. Kawawa naman yung mga tao. Kaya ako, as leaders, ginagawa ho natin ng home office kasi ito, nagbibigay tayo ng opportunity. Mahirap ang buhay yung ngayon, sobrang hirap. Lalo na yung mga riders. Ang hirap po maging rider. Kaya sabi ko kay Joshua, husayan mo na rito sa sa HO natin. Mga anak, sina James, sina Dave, mag-spend kayo ng time dyan kaysa mga nood kayo ng mga baki-baki, kung ano-anong baki yan. Susunod, beki na. Tigil nyo yan, mag-spend kayo ng time, mag-aral kayo ng niche nyo, magpakahusay kayo, para syempre, maging economically, maging maayos ang pamumuhay nyo. Kasi, yan, kahit si Wilson, dapat mag-start na. Mga kabataan rito, IT specialist, kulitin nyo na. AI specialist. Pareho kasi may specialist. So, AI specialist na po yan, mga kapatid. It's just a matter of time. May mga clients na po tayo. Hallelujah. Diba? Meron na po yan. Kasi dati, hindi pinapansin ang resume niya eh. Hindi siya na tinatawagan eh. So ano ho yan, mga kapatid? Kayo, gusto ko rin ho pakinabangan nyo yung home office dito. Start going, praying, babad kayo rito, tignan nyo kung ano ginagawa, mag-shadowing ho kayo. Manood lang kayo. 1 oras, 2 oras, 3 oras, sama kayo sa prayer. Nood lang ho kayo. Ang huli, ganyan ba yan, kuya? Mag-download ka, di gawin mo. Wala ka pang computer, cellphone nyo gawin. Later, bumili ka ng computer, upo ka dyan, gawin mo. Ay listening, mga kapatid. Kasi ang wandering from faith, either may pera ka o wala kang pera. You could wander from faith. Kahit ang kahirapan, kasi kawalan ng pera ang kahirapan, you can also wander from faith. Kasi wala kang pera eh. Mahal mo si Lord, pero wala kang pera. Diba? Wala kang proteksyon. Yan nga sabi ko eh, money is a defense, sabi sa Ecclesiastes 7:12. Depensa mo yan. Paano kung wala kang pera? Wala ka ng pera, mahirap ka na, ayaw pang mag-aral ng skills. Diba? Ayaw nyo pang alamin yan. Mas gusto nyo lumab life. Diba? Mas gusto nyo manligaw. Wala ka pang hindi pa kayang umalis sa bahay nyo manliligaw ka na, magdadagdag ka pa ng problema sa nanay nyo. Is that honoring? I don't think so.
Hirap po ng buhay ngayon, mga kapatid. You can wander from your faith pag wala kang pera. At mas maraming nadidisgrasya dyan kaysa, pareho lang marami yan, nadidisgrasya, walang pera, nadidisgrasya, may pera. Kasi parehong nagiging ugat yan ng kasalanan. No? Ang pagmamahal sa pera. Wala kang pera, kaya 3 na trabaho mo, 4, 5, wala ka ng panahon kay Lord. Kasi kulang nga Ngayon, binigyan tayo ng Lord ng HO para meron ho tayong pang plano for the future and pang secure ng future natin, mga kapatid. Amen? So, dito makikita natin na when we are eared from the faith, ang word na ginamit rito, yung Greek word from sorrow implies emotional torment, mental distress, spiritual pain. Illegal wealth often brings fear, paranoia, guilt, and judgment. So makikita natin, hindi pwedeng mag-last ito sa next generation. I tell you, money earned from greed or kawalan, it destroy generation. Amen? Yung nagipit ka, problema mo lagi, pera. Ayaw mo kasing gawin ng kalooban ng Panginoon. O di, generation pa rin ang problema nun. Pareho lang ho yun. May pera ka, wala kang pera. Kasi madalas ang problema natin, walang pera Ngayon, Lord, naglagay na ho ng HO rito. Paano mo aralin? Paano ka magbigay ng panahon mo para gumanda kabuhayan mo? Kaya ako napaka-generous naman natin, mga mentors natin. Yung nangyayari sa Butuan, nangyayari sa Bulacan, mangyayari dito sa Malabon. Amen? Now, why people envy money, evil wealth? Dahil maraming mga tao, ito yung nakikita. Ang nakikita, kotse, bahay, lifestyle. Yun yung nakikita. Para hindi ho tayo naiinggit sa ganyan. Naiinggit. Ano ba sa English ng inggit? Envy, Para hindi tayo, we do not envy. Para tayo hindi naiinggit, alamin nyo saan galing yung kotse. Saan galing yung magandang bahay. Anong lifestyle nila. Pag yan ang galing sa droga, nanggaling sa kidnap o ransom, nanggaling sa mga panggagancho, alam nyo na kung anong buhay yan. Ang ending niyan, Judas. Di ba? Nakita niyo si Judas? Ano ending ng pera niya? Sementeryo. Ano ending niya? Patay. Either physical death, spiritual death. Kaya you do not envy those kinds of things. Alamin nyo saan galing. Minsan magpe-flex sa FB, nakaganon sa kotse. Hindi naman pala kayo niya yung kotse. Gusto lang, di ba? Ako kasi gagamitin ko yung FB to influence others or mag-say ng mga ko sa pamahalaan or sa conference, ganyan. Or I go to places, kasama ko misis ko, di ba? Magka-quality time kami. Ganon. Hindi yung pe-flex tayo, tapos galing pala dun sa krimen, di ba? Nakita ko sa FB, 122. Ano? 122? Ang laki naman niya, 122,000. Ang laki na naman yan. Tapos labas, ganyan kakapal na pera. Di ba? Tapos malaman mo, nasa gobyerno pala nagtatrabaho. Saan galing yan? Ba't nagbibil ka ng 122? Di ba? And then, mga public officials natin, ganun na yung lifestyle. Kaya nagkakry ang Lord, ang mga tao nagkakry sa isang lugar. Grabe yung flood control doon. Buti dito sa Malabon, maayos. Paano doon sa ibang lugar na nakurap yung So nakakalungkot kasi ito yung nangyayari dahil sa wealth, sa evil wealth. And even in our government, there's evil wealth. Panalangin mo talaga natin yung gobyerno natin. Alam nyo, this is a time of season of God's cleansing sa government natin. Nung nakikita ko yung Iran, bago ho girahin yan, pinapatay nila yung mga tao. For 47 years, yung Iran, na wawala na ho yung kalayaan ng pamamahayag dyan. Ngayon ho, sa loob ng ilang taon, ito na nangyayari sa Pilipinas.
pag-pray po natin ang bayan natin, mga kapatid. Huwag nating ipanalangin bumagsak ang gobyerno kasi pag bumagsak ang gobyerno, pwedeng may mag-take over na iba. Ipanalangin ho natin ng bayan ho natin, ma-expose ng Diyos yung anumang evil at i-cleanse ng Lord yung land for all this evil wealth. Kasi evil wealth po yan eh. Are you listening? Pag-pray nyo, sama nyo yung bayan ho natin. At kung meron tayong gustong sabihin, sabihin natin ng maayos, no? Na ayaw namin ng corruption. Sinabi naman ng presidente natin yun eh, na ayaw niya ng corruption eh. Itong krimen, spiritual bondage, destroy life. The Bible warns in the book of Proverbs, a good name is rather to be chosen than great riches. Proverbs 22 verse 1. Mas maganda yung magandang pangalan kaysa sa karangyaan. Yung reputation natin before God is more valuable than money. Amen? Are you listening? Kaya, ano bang gusto niyo makita niyo? As a cell leader, tinitignan ko kayo? Or isang yung profession niyo? Kasi ako, businessman ho ako eh. But I rather be called a pastor than a businessman. Mas maganda yung reputasyon siguro na sa leader ka. Ginagalang ka ng tao. Isang leader ka kaysa, yes, IT specialist si Brian. Mas maganda bago ka IT specialist. Servant ka ng Lord. Amen? Maganda teacher si Marie, pero bago ka teacher, servant ka ng Lord. Tinutulungan mo sila. How difficult you become a shepherd of God. Mga taong malapit sa iyo, mga kamag-anak, mga kaibigan. Hindi yung kaibigan lang natin, pagkatapos hindi naman tayo shepherd sa kanila. Diba? Ano yun? Anong name yun? Hello, nandiyan ba kayo? Okay. Halimbawa si Marvin, matagal ka na sa company na yan. Ano nagawa mo sa company mo? Naging shepherd ka pa ron. Diba? Kasi ganun yan. Yung influence natin sa company natin, influence natin, i-pedal natin yung salita ng Diyos na really go there at may nababagong buhay. Is our identity in Christ. Amen? Our good name. Your reputation before God is more valuable than your job, than your money. Yung sasahurin mo. Lalo na kayo, mga teacher kayo, ikaw Wilson sa Arellano. Dapat, dalhin mo yung buong faculty sa church. Magtino kayo, halika dito, amaten kayo sa church. O, di mabait ka na. O, sige, mabait ka na eh. Di good behavior ka na dyan. O, goods ako sa admin dito dahil na-infuse nyo yung word of God sa mga tao. Ako naniniwala ako, walang babago sa buhay ng tao kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? And that is the only weapon we have as a Christian is to peddle the word of God. Kaya tayo nag-HO, kaya ka teacher, kaya ka estudyante, your good name, your reputation before God. Mas importante yan sa pagiging estudyante mo, sa pagiging teacher mo, sa pagiging businessman mo, sa pagiging negosyante or IT specialist or AI specialist. Ano? Biblical wealth comes through diligence. Proverbs 10 verse 4, the hand of the diligent make it rich. So, yun nangyayari. Para magkaroon tayo ng biblical wealth, eto, tignan nyo. Diligence. Sino diligent rito? Amen? Yung marunong kang mag-manage ng resources ng Panginoon. Ako bumili akong kamote kasi mahilig sa yung apo ko sa mga sitseria. Wala na kasi mabiling healthy rito. O, bili ako kamote. Bibigyan kong kamote. Kaya lang masakit ang ngipin ni Elisha ngayon eh. No? Nagugustuhan naman nila. Pagiging diligent yan eh. Ano pa kakain mo sa mga bata? Puro sitseria. Diba? So, makita nyo, it is He that gives power to get wealth. Righteous living blesses what aligns with His will. Itong mga kamay na ito, ang Diyos ang nagbibigay ng wealth niyan. Amen? So, tandaan nyo itong tatlong to, yung diligence, divine wisdom, and righteous living. Ang paraan para
magkaroon tayo ng wealth. I-align niyo po yung mga sarili niyo rito. Hindi ibig sabihin may pera tayo, ubus biyaya na. Yeah? Gastos dito, gastos doon, Jollibee, ano pa? McDo, inasal. Diba? Kasi ako turo ko kay Dave, pag nasa school mo ikaw, Coco-meat. Bili ka ng kasi minsan baon niya 50 lang pamasahe. Alam mo, para magkasya yan, healthy pa ha, bili ka sa magbubuko 20 pesos. Sabihin mo, dagdagan mo ng laman, yung huwag sabaw. Pagkain mo nun, sigurado, busog ka hanggang pauwi mo. Rider ako ginagawa ko yun, papapayat ko Coco-meat, healthy yan kako. Diligence, no? Kasi sa panahon ng kahirapan, mga kapatid, yung habits na ginagawa natin, ano yan? Malaki yung contribution yan kapag may pera, walang pera ka. Pag na-develop mo yung mga habits na ito, yung diligence, yung wisdom. Ako, ang isa sa wisdom namin mga mag-asawa, talagang bumibili ho ako ng mga apple cider vinegar, ganyan. Hinahaluan ko ng kalamansi, saka yung cinnamon. Ano ho yun? Tonic ko ho yun. Para mas maganda yung circulation ng dugo ko. Wala akong mga maintenance. So, inaaral ko ho yan. Libre po yan. Aralin nyo. Check nyo sa katawan nyo. And it is He that gives power to get wealth. Ang Lord. No? Yung wisdom. At yung tamang pamumuhay, righteous living. May righteous living kasi mga kapatid What is righteous living? A righteous living is aligned tayo sa kalooban ng Lord lagi. That's righteous living. It's a New Testament way of living. Pag Old Testament naman, perspective, principles ang titignan natin. When we see the Word of God, command, principles ang tignan natin. Ito, bawat mga verse dyan, may mga principles, no? Na ma-apply natin in our daily basis. And I believe, lalo ho tayong pagpapalain ng Panginoon kasi naka-align ho tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Practical application, dapat as believers, make these 3 decision. Gawin natin yung 3 decision na to. No? Believer must these 3 strategies refuse to cook wealth. Amen? Decide kayo na ayaw nyo ng baluktot na pera. No money is worth losing your soul. Value integrity above riches. A clean conscience is priceless. Seek God's given ideas. No? Pray for divine wisdom, for legitimate prosperity. Ito 3 ito. Tayo mga kapatid, gusto ko yung bigyan ng 3 decision nyo ngayon. Anumang bagay na magbaluktot, hindi ko gagawin. Baluktot ba yung wealth na sobra na ang trabaho natin, wala na tayong time sa ministeryo ng Lord. Baluktot po yun. Kaya sabi ng James chapter 4 verse 3, kaya hindi dinidinig ng Lord ang prayer nyo. It's because for your personal desires. Bakit tayo nagtatrabaho? Nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo para mag-provide sa pamilya at paganahin ang kalooban ng Lord. Paganahin ang vision. May purpose po tayo. Let's pray for divine wisdom. Money can defend you, but evil money will destroy you. Judas had money, but lost his life. And maraming mga tao na wala ng kaniyang peace, purpose, destiny, eternity because they are wandered from their faith. The greatest wealth is life aligned with God. I want to declare this prophetic declaration today. Come on, say it with me. May God deliver you from every temptation of evil money. Sabihin natin, pwede ba ipaskill mo yun? So magkaroon tayo ng prophetic declaration. Nandiyan ha? The Lord, hallelujah. Come on, let's pray. Heavenly Father, we thank you, O God, for your word, O God. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo, Panginoon.
Lord, naintindihan ho namin na yung aming priorities, kingdom mo ang dapat naming pangunahan. Panginoon, wag po kami masilaw sa alok ng mundo, puro trabaho, puro grind, at wala kaming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, pukawin mo, gisingin mo ang puso at isipan namin, Lord, dahil we cannot get what we want kapag puro pang sarili lang yung aming inuuna. Lord, we pray, O God, that you will answer every need ng mga kapatid na narito. God will supply all your needs according to His richness and glory. Wag ho kayong mapanghinaan ng loob. God owns the whole earth. The earth is the Lord and everything in it. Kaya ikaw bilang anak niya, hindi ka pagkukulangin. Sometimes, God wants you to align your heart to His heart. Overwhelming, umaapaw na pagpapala ang gusto ng Lord sa iyo because you have a mission. You have a priority is to expand the vision of His kingdom sa iyong family, sa iyong kamag-anak, sa mga taong kaibigan mo, and to all in this area. Lord, we pray, O God, as we declare this, may you continue to deliver us, Panginoon, from temptation of evil. Lord, i-reverse mo i-release mo yung wisdom, yung clean, righteous, and generational wealth sa amin po, Panginoon. Nangangarap po kami, Panginoon, na ang buhay namin, ang pananampalataya namin, hindi sementeryo ang mapoproduce ng aming mga pera, kung hindi generation of people who will worship you, O God. May your prosperity come with peace, integrity, and divine blessing. Come on, repeat after me, declare ho natin to. Sabihin natin, may God deliver you from every temptation of evil money. May the Lord release wisdom for clean, righteous, and generational wealth. May your prosperity come with peace and integrity and divine blessing. In Jesus' name, say